Panginoon sa mabuling at masulit na panahon na ito ang kanyang pinatulog. Amen? Sa kabila po niyan, salamat sa Diyos at tayo po'y nandito. Kung muling magsama-sama magtipon, magpasalamat, magpuri at sumamba sa ating tunay at buhay na Diyos sa Espiritu at katotohanan. At sa ating pag-umpisa mga kapatid, pawilan po natin ang ating buhay na Diyos. Let's sing Precious Love from Everlasting, and for our last song, Holy Forever. Tayo pinahari po kayo. Salamat sa pag-ibig ng Diyos. Salamat po namin ang pagkawalan sa ating mga kasalanan.
object ng kanyang pagmamahal tuwing ng Panginoon. Stand, let's sing from everlasting.
highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. The angels cry, holy, all the angels cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Dear people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Amen. Purihin ng Panginoon sa mga kaibigan na nagkakayag ng kanyang mga karakter at ang kanyang kabutihan sa bawat isa. Tayo po ay manalangin sa umaga nito. O dakilang among banal, mapagmahal, mahabagin, puspos ng biyaya, Diyos na nilikha ng langit at lupa, pinakamakapangyarihan sa lahat. Diyos na walang simula at walang katapusan. Diyos na ang tahanan ay ang walang hanggan. Sa inyo po, O Diyos, banal, tapat, at dakila. Sa inyo kami lumalapit sa oras na ito. Sa inyo kami naniniluhod. Sa inyo kami sa oras na ito tumitingin at tumitingala. Tumatawag sa iyong dakilang pangalan upang ikaw ay aming itaas, upang ikaw ay aming pasalamatan, purihin, dakilain, ipagdiwang, ipagbunyi sa lahat ng iyong mga gawa na pamanghamangha, mga gawa na kung saan naghahayag ng iyong kalakasan at kapangyarihan. Mga gawa mo na kung saan pinapakita ang iyong mga kamay na napakalawak at ito'y hindi maiksi. Salamat po sa oras na ito, Panginoon, na kami ay may pribileyo na lumapit sa isang Diyos na pinakamataas sa lahat. Sa isang Diyos na kung saan ay hindi kami karapat-dapat. Subalit dahil sa iyong kabag at biyaya, sa magitan ng iyong buktong na anak na si Jesus, kami ay nakakatawag sa iyong pangalan. Kami ay dinidinig mo sa aming mga makasalanang mga tinig. Kami ay inaakay mo, tinatawag mo, inaanyayahan mo sa iyong dakilang presensya. O Diyos, tunay na napabuti mo sa bawat isa sa amin. Sa bawat sandali, bawat saglit, Panginoon, ang kabutihan mo ay dumadaloy sa aming mga buhay ng masagana. Sa kabila ng napakarami naming mga pagkukulang at pagkakasala, sa kabila ng napakarami naming mga pagkakamali sa inyong harapan, sa kabila ng maraming pagkakataon na kami ay nagiging pasaway at nagre-rebelde, nagiging matigas sa aming mga ulo sa iyong harapan, hindi ka nagpapago, Panginoon. Napakahaba ng inyong pasensya para sa amin. Napakahaba ng inyong pagtitipid. O sino ang katulad ng Panginoon? Maraming salamat po. Kung sa amin lang mga sarili, Panginoon, ay matagal na kaming nagsawa sa aming mga pag-uugali at mga
at kamalian na sa kabila ng ito ay patuloy namin binulog at nilalapit sa inyo, ay patuloy namin nasusukungan ang aming mga sarili sa pagkakadapa. Salamat po at hindi ka namin katulad, Panginoon. Hindi ka katulad ng tao. Ikaw ang Diyos na nag-iisa at walang katulad. At walang sino man at kahit naman sa inyo ay maginaman din. Ikaw ay nag-iisa, O Diyos. Nag-iisa sa iyong kabanalan. Nag-iisa sa iyong trono. Ikaw ang pinakamapangyarihan sa lahat. At ang mga pagkilos mo sa aming mga buhay, sa buhay ng inyong mga anak at ng inyong mga hihira, ay mga pagkilos na nagtatagumpay at hindi nabibigo. Sapagkat ikaw ang Diyos at hindi ka nabibigo magpakailanman. Sa iyong mga layunin, sa iyong mga hangarin, sa iyong mga plano, O Diyos, ikaw ay laging matagumpay. Maging sa aming pagkakalog mo at pagkakasadlak sa kumunoy ng pagkakasala, Panginoon, ay matagumpay mo kami na iligtas sa dakilang pamamaraan sa magitan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Sa kanyang sakripisyo, sa kanyang ginawa, sa kanyang pag-aalay, doon sa krus ng Kalbaryo, ng kanyang sarili, ng kanyang katawan, ng kanyang dugo, ng kanyang buhay. Upang matanggap namin ang inyong pagpapatawad, ang inyong paglilinis, upang kami ay lumakad sa iyong katwiran at kabanalan. Salamat po. Lord, salamat po sa oras na ito, sa inyong kabutihan, na kami ay muli po ninyong idinako dito sa inyong bahay dalalinan. Salamat po sa kabila po na ang iba ay umalis na at umalikod na. Kami pa rin ay nandito dahil sa kalakasan na ibinibigay mo sa amin. Salamat po at muli kaming tinipon upang kilalanin ka sa iyong kabutihan, sa iyong mga biyaya, sa iyong mga pagpapala, sa iyong mga pag-iingat, sa iyong mga provisyon at providensya, Panginoon, na napakasagana na pinapadawi mo sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Diyos, sa mga pagpapala nito, sa kalakasan, sa buhay, sa katiwasayan, Panginoon, sa pag-iingat at paggabay. Lord, sa inyo namin ibinabalik ang lahat ng ito. Maging sa mga kabutihang tinatanggap ng aming mga anak, ng aming mga mahal sa buhay, maging sa aming mga kaibigan na hindi kumikilala sa inyo, Panginoon. Ipagpapasalamat po namin ito. Patuloy niyo nawa silang abutin, Panginoon, at nawa ay akayin din po ninyo sila sa inyong bugtong na anak, sa inyong habag at biyaya. Lalo na po yung aming mga anak, Panginoon, na dahan-dahan lumalaki, subalit sa bilis ng panahon, minsan nagugulat ka lang kami, malaki na pala sila, Panginoon. Lord, kahabagan niyo po sila. At kayo kumilos at mangusap sa kanilang mga buhay. Batid namin, Panginoon, na hindi ka limitado sa pagkilos mo sa mga bata, Panginoon. Maging ang isang dami o isang asno, Panginoon, na nabigyan mo ng pangunawa. How much more, Panginoon, ang mga bata nito. Ikaw ang patuloy na mangusap at kumilos sa kanila. Huwag mong hayaan na sila'y maagaw ng diablo, maagaw ng sanlibutan, mahapag na sa kanila, O Diyos. Itanim mo, ibigay mo po sa kanila ang takot sa inyo, sa kanilang mga puso at sa kanilang mga buhay. At ang pananampalatayang totoo ay ilagat mo sa kanilang mga puso. At magkaroon sila ng pananampalataya, pagtitiwala sa inyo, sa inyong ebanghelyo, sa inyong mga salita, at sila'y magkaroon ng pagsunod sa inyo. Lord, patuloy mong nilalapit sa inyo ang mga pangangailangan ng inyong mga anak. Patuloy mo pong bigyan ng katugunan, lalo na sa pangangailangan po nila ng pinansyal sa araw-araw, sa pagkain, sa tubig, sa kuryente, sa edukasyon, at sa iba pang mga maraming bagay, mga bayarin, Panginoon, Lord. Tatagpuin mo po ang inyong mga anak, lalo na mga nagtatapat sa inyo, ang mga nangangailangan ng kabuhayan, ng trabaho, Panginoon. Tulungan mo po sila sa habag mo at sa kasaganan ng iyong biyaya, Panginoon. Ibuhos mo po ang inyong pagpapala sa inyong mga anak.
Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na dumating sa punto na kung saan ay kumapit sa patalim ang inyong mga anak. Patid po namin na pinangako mo na ang mga nagtatapat sa iyo, kailanman ay hindi mo iiwan at hindi mo pababayaan, Panginoon. Kaya patuloy namin pinanghahawakan itong pangako na ito. Kaya Lord, lagi po namin inihiling at lumalapit sa inyo para sa inyong promisyon, Panginoon. Dahil alam po namin na kayo ay matapat. Nga lamang, Panginoon, may mga nagpapakilalang mananampalataya na minsan, Panginoon, ay nakakalimot po sila. At sila'y dumadaan sa mga masisubing mga pagsubok at mga kailangan. Lord, nawa paalala mo sa amin na ang susi ng tunay na kapayapaan sa buhay na ito at sa iyong harapan ay ang aming pagtatapat. Tulungan niyo rin ang Panginoon na may mga karamdaman. Sa mga kasamahan po namin na may mga konting sipon, ubo, sakit ng ulo, sama ng katawan, Lord, tulungan niyo po sila. Sa mga may mga karamdaman na pabalik-balik, Panginoon, katulad ni Sister Josie, patuloy ang biyaya ng Panginoon ay ipagkaloob po ninyo upang mapagdad po nila ang kalakasan na ito ay makayanan po nila. Ngunit iniingin po namin na sa inyong mga biyaya na ito ay maisan at mabigyan ng lunas at kagalingan. Tulungan mo rin si Ate Lani sa kanyang pagdadalang tao, Panginoon. Nalalapit na po ang mga buwan. Kayo po patuloy ang mag-ingat sa bata, sa kanyang sinapupunan, at maging sa kanyang sarili, Panginoon, at awa, lumipas ang siyang na buwan at mailuwan po ng matibasay at malusog ang bata nito. At tatagpuin niyo po sila sa kanilang mga pangangailangan. Tulungan niyo rin si Madam Cecil, Panginoon, nais po namin siyang alalahanin sa kanyang kalagayan, Panginoon. Sa pakikipagbaga niya sa breast cancer, Panginoon, pati po namin na ang magagandang mga balita sa kanyang paggagamot, Panginoon. Namin pong kinikilala na ito'y katugunan po ninyo sa mga panalangin sa kapatid na ito sa kanyang kalagayan. Nawa patuloy po ninyong ipagkaloob ang improvement, Panginoon. At patuloy niyo pong paralisahin ang karamdaman ito sa kanyang buhay at sa kanyang katawan. At pagalingin ng lubusan, Panginoon, maging malaya na siya sa karamdaman ito. At patuloy siyang makapaglingkod sa inyo ng matapat kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. At makasama pa niya ang kanyang mga anak hanggang sa kanilang paglaki, hanggang sila'y magkaroon ng kanyang buhay, Panginoon. Ibigay niyo po sa kanya kagalakan at kasiyahan ng tunay na paglilingkod. Salamat po sa inyong biyaya sa kanyang Panginoon. Tulungan niyo rin, Panginoon, at pagpalain ang lahat ng mga kamay na naging kabahagi ng gawain ito at patuloy na nagiging kabahagi. Kayo po patuloy ang mag-bless sa kanilang mga buhay, sa kanilang kalusugan, pangailangan, Panginoon. At patuloy gabayan niyo po sila sa lahat ng inyong mga kailangan. Patuloy niyo bless ang gawain ito. Tumawag ka ng mga individual at mga pamilya sa iyong pagliligtas. At kasama po namin silang maglingkod sa inyo ng katapat. Lord, sa panghuli, ay nais po namin alalahanin ang mga nasalanta na matinding pagbaha doon po sa lugar ng Cebu, na kung saan may 100 na po ang namatay at may 100 pa rin po ang mga nawawala na marahil ay nabaon sa malalim na pagbaha ng mga malalaking bato at putik. Lord, kahabag-habag at kaawa-awa ang aming mga kababayan doon. Maging ang mga kapatid po namin doon sa pananampalataya, kapatid po namin na meron. Nahabagan niyo po sila patuloy na katagpuin, Panginoon. Hindi po namin alam ang aming sasabihin, Panginoon, sa kanilang kalunos-lunos na kalagayan. Nawalan sila ng mga ari-ariya, bahay, sasakyan. Halos walang natira, Panginoon. Pati mga buhay, Panginoon. Kahabagan niyo po sila. O Diyos,
Alam po namin na ito isang sinyalis ng inyong pag-uubong. Ito'y sinyalis ng resulta ng pagkakasala ng tao. At ngayon, Panginoon, mayroon naman pong paparating na matinding bagyo. At tunay na ito'y nagbabadya, Panginoon. At marami ang kinakabahan, marami ang nag-aalala, marami ang natatakot. Lord, hinihiling po namin na ingatan niyo po kami sa bagyo ito. Ito po ay landfall, Panginoon, doon sa Southern Luzon. Lord, tulungan niyo po ang mga tao doon sa kanilang paghahanda, lalo na mga kapatid po namin sa pananampalataya. Sa araw na ito hanggang sa araw ng bukas, Panginoon, lukuban niyo kami ng inyong dakilang presensya sa ilalim ng inyong pakpak, Panginoon, upang ang pag-iingat po ninyo ay makakamtan po namin mula sa bangis at pagsik ng bagyo ito. At kung posible, Panginoon, sa oras na ito po'y dumaan sa mga bulubugbukin po namin doon sa may Aurora, Panginoon, nawa ay ito po'y makaranas ng paghihina, Panginoon, upang ito hindi masyadong makapanira at makapanalasa, Panginoon, sa inyong mga pagbibigaya. Kayo po ang nakakaalam ng mangyayari, O Diyos. Hindi po namin alam kung anong mangyayari. Subalit, hinihiling po namin, ingatan po ninyo kami, ingatan po ninyo ang aming mga ari-ariya. Nawa ay huwag po namin maranasan ang kalulus-lunos na naranasan ng aming mga kababayan sa iba't ibang lugar na kasalantaan ng pagpapag. Lord, sa inyo lamang kami nagtitiwala, Panginoon. Sa inyo lamang kami sumasandal at tumutawag. At kung ano man ang mangyari, Panginoon, ikaw ay aming pinapasalamatan at ikaw ay patuloy namin paglilingkuran. I-bless mo po ang aming gawain sa umaga ito. Mahal po namin kayo at wala kami ibang nais kundi ang maglingkod ng sa inyo at maitas kayo sa aming mga buhay. Lahat ng ito ay aming hiling at dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Psalms chapter 41, verse 7 to 13. All that hate me whisper together against me do they devise my hate. An evil disease say they, he hath fastened to him, and now that he lieth is shall rise up no more. Yea, my own familiar friend in whom I trusted, which did eat of my bread, hath lifted up his heel against me. But thou, O Lord, be merciful unto me, and raise me up, that I may requite them. By this I know that thou favorest me, because mine enemy doth not triumph over me. Verse 12, and as for me, thou upholdest me in thy integrity, and settest me before thy face forever. Blessed be the Lord God of Israel from everlasting and to everlasting. Amen. Amen. Magandang umaga po, mga kapatid. Kayo po'y maaari na makaupo. Amen. Narawin pa kayo? Okay lang yan, amen. Sa lumang tipan niya, hanggang matapos, sila po ay nakatayo. Amen. Subalit, isang pribileyo sa atin na tayo po ay nakatayo at naglilingkod sa Panginoon. Anong chapter yan natin? Chapter 41. So, yan po ay isang prophecy patungkol sa ating Panginoon. No? At yan ay prophecy patungkol din kay Judas na nagtraidor sa ating Panginoon. So, tayo po tuloy-tuloy na sa umagang ito. Let's go to 1 Thessalonians chapter 5. At tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating pag-aaral. Salamat sa Panginoon, matatapos na natin ang aklat ng unang Thessalonica. Purihin ng Panginoon. Lord willing, next week ay makapag-umpisa tayo ng bagong episode sa bagong tipan. Lord willing, ay ituloy po natin ito sa ikalawang Thessalonica. Verse 14, now, dali.
Wala sa King's List. O, tama naman, hindi ka. Okay. Okay, verse 14. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly. Comfort them. Comfort the feeble-minded. Support the weak. Be patient toward all men. See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. Rejoice evermore, pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Quench not the spirit, despise not prophesying. Prove all things, hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is he that calleth you, who also will do it. Brethren, pray for us. Greet all the brethren with you with an holy kiss. I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. God bless the reading of His Word. Tayo po ay sumaglit sa presensya ng Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa pagkabasa ng inyong mga banal na salita. At sa aming pong pag-aaral, O Diyos, hinihiling po namin ang inyong pangunguna, paggabay at pagtuturo sa magitan ng inyong makapangyarihang banal na Espiritu. Kayong patuloy na magbukas ng aming mga pangunawa, ng aming mga tenga at mata sa katotohanan ng inyong Ebanghelyo. Ihatid niyo po kami sa kaunawaan sa mga salita po ninyo sa oras na ito. Ito po ang hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pag-aralan po natin sa umagang ito, onwards for complete sanctification. Onwards to complete sanctification. Ito po ay binanggit sa mga talatang ito na ating binasa at ang mga grupo ng mga talatang ito ay na kung saan huling bahagi ng unang Tesalonika ay ito po ang kanilang tema, mga kapatid, na magmula sa chapter 1 hanggang dito sa chapter 5 na binanggit ni Paul na ang layunin ng lahat ng ito ay ang ating paglakad sa kabanalan ng Diyos o ang pagtungo natin sa pagkalubos ng ating sanctification o ng pagpapabanal ng Diyos sa ating mga buhay. So, last week po, napag-aralan po natin na tayo po ay tinutulak ni Paul na ituon ang ating mga pag-iisip sa ating Panginoon Jesucristo nung binanggit niya yung helmet of hope na kung saan ito ang ibig sabihin na pupunuin natin ang ating pag-iisip, ang ating mind ng mga salita ng Diyos sa ating Panginoon Jesucristo. At ito ang magsisilbing helmet o proteksyon ng ating mga kaalaman mula sa mga maling turo at mga maling aral na nagkalat po sa ating paligid. At ninanais ng Diyos na tayo ay mabuhay na katulad ng mga anak ng liwanag, sapagkat tayo ay hindi anak ng dilim at tayo ay wala sa kadiliman, tayo ay nasa liwanag. Kaya sabi niya, don't sleep, huwag tayong patulog-tulog, kundi tayo ay manatiling gising. Ibig sabihin, dapat sa lahat ng pagkakataon ay tayo po ay nasusumpungan ng Diyos na nagtatapat sa kanyang harapan. Yun ang ibig sabihin ng don't sleep. Ano po? Na kung saan huwag tayong magpatumpik-tumpik sa ating paglilingkod sa Panginoon.
At pagdating dito sa verse 14, sa ating teksto, ang habilin ng Diyos, we exhort you, sabi po niya, ito ay ipinapaalala ko sa inyo na ang unang paalala niya, warn them that are unruly. Bigyan ng babala yung mga sa ibang salin na nakasulat idol, unruly, yung mga hindi sumusunod, unruly, yung mga hindi nakikinig, unruly, yung mga nagpapabaya, unruly, yung mga matitigas ang ulo, unruly, yung mga pasaway, unruly, yung mga patamad-tamad sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? Sa ibang salin ang nakalagay, sabi niya, we urge you, brothers, admonish the unruly. Okay? So napakalinaw po. Meron pong mga mananampalataya na binabaliwala ang kanilang banal na obligasyon. Anong ibig sabihin po niya? Ibig sabihin, nagkakaroon po sila ng pagpapabaya sa kanilang paglilingkod sa Diyos, sa kanilang pagtatapat sa Diyos. Ibig sabihin, hindi sila nagiging matapat sa harapan ng Panginoon. Kung kaya ang ibang salin ay binanggit niya ng idol, ibig sabihin, nagiging tamad po sila pagdating sa Panginoon. So, sabi niya, paalalahanan nyo sila. Bigyan nyo sila ng paalala. Bigyan nyo sila ng babala. Ibig sabihin, hindi lang ang Diyos ang kakalabit sa kanila, kundi maging tayo. Okay? Hindi natin sila i-judge. Hindi natin sila, hindi natin sila kamumuhingan. Hindi natin sila, hindi tayo magiging masama ang feelings natin sa kanila, kundi sa magitan ng pagmamahal ng Panginoon, papaalalahanan po natin sila. Ang sasabihin natin, kapatid, namimiss ka na namin sa gawain. Kapatid, namimiss ka na namin sa fellowship. Kapatid, parang nakakalimot ka na sa Panginoon. Pinagpipray ka namin. Ganun po. Huwag natin gawin pangbungad kasi dati ang expression kapag may mga mananampalataya na hindi nagtatapat at nakita natin sila, sasabihin natin, mabarong na kayo natin dito. Sige, pag may parusahan ka yan, kapag patumpik-tumpik ka pa, o kaya pagdating nangyari ka nila, o yung bagay mo, kasi magtatakin din. Mga kapatid, hindi po gano'n. Amen? Hindi po pagmamahal ng Panginoon yun. Okay? Hindi po yun nakaka-encourage. Bagkus ang sinasabi rito, bigyan natin sila ng babala, paalalahanan natin sila, at bigyan natin ng encouragement na bumalik sila sa Panginoon. In fact, binanggit ito sa chapter 4 and verse 10. Sabi niya, and indeed, ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia, but we beseech you, brethren, that you increase more and more. So, ang sinasabi po niya rito, mga kapatid, ay bagamat marami ang mga nagmamahal sa gawain, ay meron pa rin mga hindi ganun kasidhi ang kanilang pagmamahal sa gawain. Kung kaya sila po ay pinapaalalahanan, dito ang sabi ni Paul, huwag kayong maging kontento sa ginagawa niyo sa Diyos, kung ano man ang ginagawa niyo sa Panginoon. Oo, matapat na kayo ngayon, pero sabi ni Paul, you need to do it more and more. Ibig sabihin, tayo patuloy na lumago, tayo patuloy na magtapat pa sa Panginoon. Huwag tayo maging satisfied. We need to always look for more ways to be more faithful sa Panginoon. Not look for more ways to excuse ourselves from the work of the Lord. Yun po yung ibig niyang sabihin, mga kapatid. 2 Thessalonians chapter 3 and verse 11. Ang sabi niya, for we hear that there are some which walk among you disorderly. So ito yung mga unruly.
Dito naman, disorderly, working not at all. So yan, nakita po natin, patamad-tamad po sila, mga kapatid. Hindi sila nakikibahagi, hindi sila nakikiisa, hindi sila susuporta. Parang wala lang sa kanila yung church life, parang wala lang sa kanila yung spiritual life. Mga kapatid, napakaganda nitong mga paalala ito ni Paul sa atin. Amen? Especially kung nandito tayo sa ganitong kalagayan, ito'y magandang encouragement sa atin. Don't take this as a discouragement, kundi ito ay isang encouragement ni Paul. Sa kanyang pagmamahal, ang sabi niya. Pwede namang sabihin na, yung mga matigas sa ulo, yung mga pasaway, hayaan nyo na yan. Pwede namang gano'n, di ba? Sakit lang ng ulo yan, pero ano sabi ni Paul? Yung mga nagpapabaya sa pagmamahal ng Panginoon, paalalahanan natin sila. Anong ini-encourage ni Paul? Habaan natin yung ating patience sa kanila. Ipag-pray natin sila. Why? Kasi ang Diyos gawin siya sa atin. Amen? Gawin ang Diyos sa atin. Napakatapat ng Diyos sa atin. Kaya, to extend the character of God, dapat ganoon din po ang gawin natin sa mga kapatid. Okay? Kaya hindi natin dapat gawing ugali yung ginagawa ng iba na kung saan pagka may nangyari o napahama yung mga kapatid natin hindi nagtatapat, agad-agad nagsasabi, yan kasi magtapat tingin o yan kaya sa tingin. Hindi po gano'n. Hindi po Christ-like character yung gano'ng reaksyon. Kung hindi, dapat tayo ay nagkakaroon ng compassion, mga kapatid. And then, ang sabi niya, warn them that are unruly. Sa ating text po, atin sa verse 14. And then, ang sabi niya, comfort the feeble-minded. Okay? Yung mga faint-hearted. Ibig sabihin yung mga nanlulupaypay sa kanilang pag-iisip. Marahil sila nanlulupaypay dahil sila ay pinapersecute o dahil sila may pagsubok na nahihirapan sila o marahil yung iba katulad ng nabanggit dito sa mga napag-aralan natin noong nakaraan, sila ay namatayan ng mahal sa buhay o mga kaibigan. Ang sabi ni Paul, comfort them. Bigyan sila ng kaaliwan, encouragement. Sabihin natin na ang Diyos ay may layunin kung ano man ang mga nangyayari. Ang pagmamahal ng Diyos ay nasa kanila pa rin. Okay? Comfort them, mga kapatid. And then, ang sabi niya, support the weak. Yung mga nakihina, alalayan po natin. Okay? Huwag tayong mainip na ano ba itong mga kasama natin ito, katagal-tagal sa Panginoon, hindi pa rin lumalago hanggang ngayon. No! Magkaroon tayo ng pag-alala sa kanila, pag-aaruga bilang mga kapatid na mahihina na sila ay ating suportahan sa kanilang kahinaan. Paano? We can share our experiences to them besides the Word of God. Nasabihin natin, mga kapatid, ako'y dumaan na rin sa ganyan at naiintindihan kita at ako'y nakaranas din ng ganyan paghihina pero dahil nagpatuloy ako sa Panginoon, nalagpasan ko. Kaya ikaw kapatid, magpatuloy ka rin sa Panginoon. Support the weak. Amen? Help the weak. Be patient with them. Sapagkat yan po ay bunga ng Espiritu. Anong sabi ng Galatians 5:22? Sabi niya, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, or patience, gentleness, goodness, faith. Kaya napakalaga na magkaroon tayo ng mahabang pagtitimpi, mahabang pagtitiis. Minsan yung iba, akala nila yung pagtitiis resulta ng kawalan ng pagmamahal. Pagtiisan mo anya mga niyang kakanako. No, mga kapatid, appreciate mo yung pagtitiis dahil yan ay bunga ng pagmamahal. Hindi ka pagtitiisan kung hindi ka mahal. Amen? Tama po ba, mga kapatid? Kaya kung pinagtitiisan tayo, maging appreciative po tayo doon sa mga nagtitiis sa atin. Napakahalaga po niyan, kapatid. Dahil ang pagtitiis
ay bunga ng banal na Espiritu. 1 Thessalonians, or punta na tayo sa verse 15, or verse 15, tama, 1 Thessalonians verse 15, sa ating teksto. See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good among yourselves and to all men. So yan ay isang paalala sa atin na kapag tayo ay nagtitiis, mga kapatid, na kapag tayo ay mayroong mahabang pasensya, ibig sabihin, ang ipapahayag natin ay compassion. Hindi tayo magkakaroon ng pagnanasa na gumanti o maging masama towards them. Kasi pag wala tayong patience, di ba? Katulad halimbawa, ayan, sa mga batang makukulit, di ba? Pag wala tayong patience yan, naku, agad-agad, sigurado, yung kamay natin, o yung ulo natin, iinit, di ba? But we need to have more patience, mga kapatid. At aayos din ang lahat kung magtitiwala tayo sa Panginoon. At kung may patience tayo, doon sa mga naghahangad ng masama at pangit sa atin, hindi tayo maghahangad ng paghihiganti sa kanila. Why? Kasi we have patience with them. And we trust God. Ano sabi ng Diyos? Vengeance is mine, saith the Lord. Ang paghihiganti ay sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya, maaring nasaktan din tayo, maaring na-permission din tayo, maaring may ginawa sila kung ano sa atin, but, mga kapatid, alalahanin natin na ang paghihiganti ay sa Diyos. Alam niyo ba yung pinakamataas ng CCF? Si Pastor Tanchi ba yun? Tanchi. Yung pastor ng CCF, yung alanganing Koreano, alanganing Inchik, at alanganing Pilipino. Pero nag-preach po siya English, ano? Lately, they are holding to the Westminster Confession, which is maganda, ano? Pero, alam niyo ba, na yung anak niya ay, I think, isa siyang rape victim. Yung anak niya. But, publicly, they always say na pinapatawad nila yung nangabuso sa kanilang anak. Now, yun ang magandang example ng patience, ano? And recently, yung nabanggit natin ng nakaraan, si Erica Kirk, yung asawa ni Charlie Kirk, yung inassassin, yung pinatay. Publicly, in-announce ni Erica Kirk na yung binata na tumitil ng buhay ng asawa niya ay pinapatawad niya. Now, kung wala kang patience, kapatid, kung wala kang pagmamahal sa Panginoon, ay imposible mong magagawa yan. Dahil ang ginagawa ng mga wala sa Panginoon, sa konting bagay lang, maghihiganti sila sa inyo. Sa kung anumang mga pagkakamali. O kahit na minsan wala naman tayong ginagawang pagkakamali, may mga taong nagagalit sa atin. May mga taong namumuhi sa atin. At ang nais nila makaganti sila sa kahit anumang paraan. But, mga kapatid, ang sabi niya dyan, lagi natin sundin yung mabuti. I-recognize natin yung mabuti. Distinguish natin, mga kapatid. At ito yung kaibahan ng Kristyanismo sa ibang mga reliyon. Ito yung kaibahan ng mga aral ni Kristo sa ibang mga aral. Mayroon mga ibang mga aral na kapag ikaw ay ginawa ng masama, ibalik mo sa kanila. At meron ding aral na kapag ang paniniwala nila ay hindi katulad ng paniniwala mo, ay they are subject sa kamatayan. At yan ay isang aral ng tinatawag na Sharia law ng Islam, na yung mga infidel o yung mga unbelievers sa kanila ay pwede nilang patayin. Kaya nagkakaroon ng mga extremist na mga Muslim na nagiging terorista dahil sa kanila itong mga hindi Muslim ay dapat mamatay.
Ganun po sila. But, yung Kristyanismo, iba. Amen? Sabi niya, do not render evil for evil. Kundi susuklian mo yung masama ng kabutihan. At yan po ang Christ-likeness. Yan ang aral ni Kristo. Wala yan sa ibang mga aral, mga kapatid. Dito lang yan sa salita ng Diyos. At itinutulak tayo ng salita ng Diyos to be more Christ-like. Kung maalala nyo, ang Panginoon, sa lahat ng pagpaparusa sa Kanya, sa lahat ng pagpapahirap sa Panginoon, ano ang winika niya? Habang pinapako po ang kanyang mga kamay, sabi niya, Ama ko, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. While they were doing the most wicked thing to our Lord Jesus Christ, yun ang sinabi ng Panginoon. Si Stephen sa Acts chapter 7, pagkatapos niyang ipangaral ang Ebanghelyo dito sa mga Hudyo, sila ay natison. At anong ginawa nila? Pumulot sila ng mga bato at pinagbabato si Stephen. At si Stephen po, hindi siya gumanti. Baka kung ako yun, yung binato, baka pumulot lang ako ng bato. At yung binato ko na pabalik. Pero si Stephen, anong sabi niya? Yung wika ng Panginoon, sinabi ni Stephen, anong sabi niya? Panginoon, huwag mo pumipataw sa kanila ang pagkakamali nito. Yan ang goal ng verse na ito, na tayo ay maging Christ-like. Tingnan natin yung verse 21 natin. Verse 21, ang sabi niya, prove all things, hold fast that which is good. Ibig sabihin, salain natin ang lahat ng bagay. Lalo na yung mga maling aral. Hindi lang yung mga sirkumstansya natin. At lagi natin sundin yung mga bagay na umaayon sa salita ng Diyos. Yun ang mga mabuti na tinutukoy po dito, mga kapatid. Okay? Hold fast. Follow that which is good. Verse 16 sa ating teksto. Ang sabi niya, rejoice evermore. Okay? Napakaganda. Rejoice evermore. Sa ibang salin, always rejoice. Sa Tagalog, ang sabi niya, basahin ko sa Tagalog. Walang Tagalog. Mga galak kayo palagi. Okay? Parang hindi ang mahal Tagalog, ano? Rejoice evermore. So, Pastor, anong ibig sabihin niyan? Ibig ba sabihin niya, Pastor, lagi na lang tayo nakatawa? Hindi. Kasi ang kagalakan po ay hindi katulad ng kasayahan. Okay? O ng magiging masayahin. Ang kagalakan ay nasa puso. Hindi panloob siya, hindi siya panlabas. Yung happiness, panlabas siya. You can be happy outwardly, but you're not happy inwardly. Tama? Pwede kang masaya sa panlabas, pero sa loob, nagdadalamhati ka. But, you can be rejoicing inwardly. You can have joy in the heart, kahit na yung circumstances sa labas ay hindi maganda. Kasi ang joy na ito ay nanggagaling sa banal na spirito. Ito ay bunga ng banal. Anong sabi ng verse na binasa natin kanina sa Galatians 5? Anong sabi niya? The fruit of the Spirit is love, joy. Amen? Ito'y bunga ng banal na spirito. So, since the time na ang banal na spirito nanahan sa ating buhay, yung joy na yun, nandun na sa ating buhay, nandun na sa ating puso. Kaya, pwede tayong magkaroon ng kagalakan kahit na ano ang sitwasyon po natin. Of course, outwardly, pwede tayong maging malungkot, pwede tayong magkaroon ng discouragement or disappointment, pero yung kagalakan sa puso hindi nawawala. Yung kasayahan sa paglabas, nawawala. Pero yung kagalakan na ito, hindi po
sabi ni Paul, rejoice evermore. Ito ay bunga ng Banal na Espiritu at ito ay palatandaan ng isang anak ng Diyos. Romans chapter 14 and verse 17. Romans 14:17. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. So ito po ay bunga ng Banal na Espiritu, palatandaan ng isang tunay na mananampalataya. Kaya yung mga mananampalataya, kahit na halimbawa dumating yung oras na sila po ay mawalan ng mahal sa buhay, pero kung yung mahal sa buhay nila ay isang mananampalataya, meron silang confidence na yung mahal nila sa buhay ngayon na nawala ay nandun sa presensya ng Panginoon. Kaya bagamat malungkot sa panlabas, pero yung kagalakan sa puso nananatili pa rin. Amen? And then, verse 18, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So, nais ng Diyos na tayo ay laging maging mapagpasalamat. Naalala niyo si Job, nung kinuha ng dyablo ang lahat-lahat sa buhay niya, ang lahat ng kayamanan niya, ang lahat ng ari-arian niya, ang mga anak niya, siyam na anak sa isang iglap. At ang kalusugan niya, kinuha ng dyablo. At ang sabi ng asawa niya, Job, sabi niya, bakit hindi mo pa isumpa ang Diyos mo at mamatay ka na rin? Yung kaisa-isang tao na inaasahan niya na magbibigay sa kanya ng comfort, na magbibigay sa kanya ng encouragement, na magsasabi sa kanya, Job, kaya natin to. Nandiyan ang Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Hindi natin ito maunawaan ngayon, maaari. Pero, patuloy tayo magtiwala sa Diyos. Aayusin din niya ito. Basta magpatuloy lang tayo magtapat sa Kanya. Yun sana ang inaasahan ni Job na marinig sa kaisa-isang tao na nagtira sa buhay niya. Kaso ano sabi niya? Mamatay ka na. Isumpa ko na yung Diyos mo at mamatay ka na rin. Parang sinasabi ng asawa niya, tingnan mo, ang ginawa mo pagtitiwala dyan sa Diyos na yan. Tingnan mo yung pagtawag-tawag mo palagi sa Diyos na yan. Anong napala mo? Ito ang napala mo. Nawala ang lahat sa iyo. Pati mga anak natin nawala. Ba't di ka pa mamatay? Sumpa mo na yung Diyos mo at mamatay ka na rin. Pero mga kapatid, alam natin lahat na si Job hindi bumitaw. Amen? Ang sabi niya, parang kung magsalita ka, parang isang unbeliever. Ang sabi niya, ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos ang kukuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Naunawaan ni Job na yung nagbigay ay mayroon siyang karapatan na kunin at bawiin yung kanyang binigay. Kaya tama lang itong sinabi ni Paul na dapat lagi tayo magpasalamat sa Diyos kasi wala naman tayo eh. Tama? Tayo mga alabog lang na binibigyan kabuluhan at kahulugan at halaga ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At kung wala ang Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay, kahit meron pa tayo ng lahat ng bagay sa mundo ito, ang lahat ng iyon ay walang kahulugan. Kaya, tama lang na sabihin na give thanks kung ikaw ay na kay Kristo, kung si Kristo ay nasa iyo, kung ikaw ay mananampalataya. Kahit ano man ang sitwasyon at kalagayan natin sa buhay, we must give thanks to God. In everything, sa lahat ng bagay, dapat tayo ay nagpapasalamat. Ibig sabihin, hindi tayo nagreklamo. Amen? Hindi tayo aral-aral. Hindi tayo po'y nagpapasalamat. Ephesians 5:20, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Colossians chapter 2 and verse 7,
rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Chapter 3 and verse 17 of Colossians. And whatsoever ye do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Chapter 4 and verse 2, Colossians. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Ayan mga kapatid, napakaganda na kung saan kaakibat ng pagtatapat sa Panginoon ang pagpapasalamat. Okay? Kaya tayo po'y dapat na laging mapagpasalamat. Kaya kung may mga blessings tayo, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Pero kung may mga pagsubok tayo, nagpapasalamat din tayo sa Diyos. Amen? Next verse sa ating teksto, verse 19. Ang sabi niya, quench not the Spirit. Quench not the Spirit. Ano pong ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin niya, do not disobey the Spirit. Huwag suwayin ang banal na Spirito. Of course, we can disobey God. And in fact, we do disobey God every day. Maraming pagkakataon sa buhay natin na sinusuwayin natin ang Diyos. Subalit sa mga tunay na mananampalataya, ang pagsuway sa Diyos ay may kaakibat na kalungkutan. Amen? Sa mga tunay na Kristiyano, to the true believers, whenever they disobey God, they are not happy. Hindi sila natutuwa. They feel a certain level of brokenness in their heart whenever they disobey God. At kung ilalapit sila sa Diyos, ito'y inihihingi ng tawad at pinagsisisihan. Yan po ang kaibahan, mga kapatid. Hindi komportable yung tunay na mananampalataya sa oras ng pagkakasala at pagkakamali. Hindi tulad ng mga hindi mananampalataya. Sa oras ng pagkakamali at pagkakasala, wala man lang kahit anong kalungkutan sa kanilang mga buhay. Bagkus ito ay kanila pang pinagmamalaki minsan yung kamalian nila. Napaka-delikado po mga kapatid na tayo ay maging komportable sa oras ng pagkakamali at pagkakasala. Ibig sabihin, ang puso natin ay pusong bato. Hindi nagigilty, hindi nakukonsensya. Kaya nagpapatuloy siya doon sa pagkakamali na yun. Pero ang Kristiyano, kailanman hindi siya naging komportable doon sa pagkakasala at pagkakamali na nagagawa niya, kaya hindi siya nagpapatuloy doon. Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay nagiging komportable lang at payapa sa kanyang paglilingkod at pagtatapat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, do not quench the Spirit. Okay? Hebrews chapter 10, verse 26. Ang mga talata po nito sa Hebrews chapter 10, verse 26 ay mga talata na tumutukoy sa mga hindi mananampalataya. Kaya huwag po kayong ma-confuse. Yung iba ginagamit nila ito sa losing salvation o nawawala raw yung kaligtasan. No. Ito'y tumutukoy sa mga taong nagpapakilalang ligtas, nagpapakilalang Kristiyano, pero hindi naman talaga sila totoong ligtas at hindi sila totoong Kristiyano. Ang sabi niya, for if we sin willfully after that we have received the knowledge of truth, there remaineth no more sin. 27. But a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. So mga kapatid, yung willful sinning o yung
pagpapatuloy sa pagkakasala. Yan ang ibig sabihin ng willful sinning. Yan ay pahiwatig ng mga nakatanggap ng karunungan sa isip, kaalaman ng katotohanan, pero hindi nila tinanggap sa kanilang puso. Hindi nila niyakap. Alam lang nila sa isip, pero hindi nila isinabuhay. Ang sabi niya, sa mga ito na nagpapatuloy sa kasalanan, ang naghihintay sa kanila, ang sabi niya sa verse 27, is judgment and fiery indignation. Kagimbal-gimbal na paghukom at kahatulan. Yan po ang naghihintay sa mga nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya bilang mga Kristiyano, hindi tayo perfect. Amen? At ang Diyos hindi siya humihingi ng perfect obedience, kundi ang Diyos humihingi siya ng consistency o pagpapatuloy sa mga ginagawa natin para sa Kanya. Ginagawa natin ang mga bagay na hinihingi niya, but along the way, magkakamali tayo. Pero hindi tayo magpapatuloy dun sa pagkakamali, babago tayo, magpapatuloy pa rin tayo sa mga ginagawa natin sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin, mga kapatid. Hindi katulad yung iba, nagkamali, hindi na bumalik, nagpatuloy na dun sa pagkakamali. Pero vision, mga kapatid, that as we continue to serve God, we sin less. Ibig sabihin, hindi na tayo nagkakasala ng ganun karami, ganun kadalas katulad ng dati. Kundi yung mga kasalanan natin at pagkakamali natin sa buhay, unti-unting nababawasan, lumiliit, yan po yung ibig sabihin. Kaya mga kapatid, huwag nating ma-misunderstand itong sinasabi nito. Na, sabi pala ni Pastor, na basta bumabalik ka tapos pwede kang mawala, basta babalik. No! Mga kapatid, we sin less. Lumiliit. Kumukunti yung pagkakamali at pagsuway natin as we continue to serve God faithfully. Ang dumadami sa atin ay yung pagsunod. Amen? Yun ang dumadami sa atin. Yung pagsunod at pagtatatak natin sa Panginoon. So, yan ang ibig sabihin ng quench not the Spirit. Okay? Huwag natin susuwayin ang banal na Spirito. Verse 20 sa ating teksto, despise not prophesying. Anong ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin niya, balikan natin yung verse 12 and verse 13. Ang ibig sabihin po niya, be faithful to the Scriptures. Maging matapat tayo sa salita ng Diyos. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are overcoming the Lord and admonish you, and to esteem them very highly for their works' sake. Sino po tinutukoy dyan? Yung mga leader po natin. Bakit? Sila po yung nagbibigay sa atin ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya, despise not prophesying. Bakit? Anong ginagawa ng mga propeta noon sa lumang tipan? Ang ginagawa po nila ay ibigay ang salita ng Diyos. Ibigay ang kalooban ng Diyos sa mga tao. At ang gagawin ng mga tao, susunod sila sa kalooban ng Diyos. Kaya dito sa instruction na ito, malinaw na salita ng Diyos ang tinutukoy. Ibig sabihin, do not disregard, do not ignore, do not despise the Word of God. Kundi ito ay sundin natin sa ating mga buhay. Okay? Despise not prophesying. Mahalin natin ang salita ng Diyos. Sa umaga, pagising, dumaan tayo sa salita ng Diyos, magbasa tayo. Sa gabi, bago matulog, dumaan tayo sa salita ng Diyos, magbasa tayo. Umpisahan natin at tapusin ang bawat araw sa ating buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Next verse. Verse 21.
Bilisan mo na. Yes, sir! Prove all things. Nakalat na natin ito kanina. So, ang ibig sabihin na nito mga kapatid, distinguish natin yung tama at mali. Ang basihan ay salita ng Diyos. Amen? We must always choose that which is good. Yung nakabase sa salita ng Diyos. Dahil ito lang ang magbibigay sa atin ng tulong, ng encouragement, ng comfort, at kalaguan sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. At ito, mga kapatid, ang tutulong upang ang katawan ni Kristo ay patuloy na lumakas. Kasi kung tayo po, ang bawat isa sa atin ay lumalago sa harap ng Diyos, yung katawan ni Kristo ay patuloy na lalago. Subalit kung marami sa atin ay naglulupay-pay at tumatalikod, mga kapatid, na apektuhan yung katawan ni Kristo. Okay? So, kailangan, kung talagang nag-grow tayo sa Panginoon, ibig sabihin yung church na be-bless sa atin. Hanggat hindi na be-bless yung church sa atin, ibig sabihin, hindi pa tayo totoong nag-grow. Okay? Naunawaan po ninyo? Kaya kailangan, mga kapatid, hold fast that which is good. Panghawakan natin yung mabuti, yung maganda, yung naka-ayon sa salita ng Diyos. Dahil ang goal nito sa ating buhay is for us to be able to fight the good fight of faith, to finish the race that is set before us. And when it is all, and when everything comes to an end, we will hear the Lord say, "Well done, thou good and faithful servant. Enter into the joy of the Lord." Why? Kasi kung ano ang sinimulan ni Kristo sa ating buhay, ito po ay tatapusin niya. Tingnan niyo, verse 24, ano sabi niya? Verse 24, ano sabi niya? "Faithful is He who calls you, who will also do it." Ibig sabihin, yung tumawag sa atin dahil matapat siya, kung ano man ang layunin niya, kung bakit niya tayo tinawag, ay gagawin po niya, mga kapatid. Okay? Verse 22, "Abstain from every appearance of evil." Dito sa isang salin, sabi niya, abstain from every form of evil. Ibig sabihin, mga kapatid, yung anyo pa lang ng kasamaan, aalis na tayo. Tatakbo na tayo. Iiwas na tayo, mga kapatid. Why? Because this we should know. You and I, mga kapatid, we cannot handle wickedness. Hindi natin kaya ang kasalanan, ang masama, ang tukso. Kahit sabi, ay nasa Panginoon naman tayo, pastora. Kaya nga, dahil nasa Panginoon tayo, ang susi para magtagumpay dyan sa mga panunukso ng sanlibutan at ng dyablo ay tumakbo, palayo, umiwas. Yan po ang solusyon. Hindi ka mananatili dyan at sasabihin mo, matibay ako, kaya totoo, hindi mo maapektuhan yan. Hindi. Mga kapatid, ang gamo-gamo, habang paikot-ikot siya sa apoy, eventually siya po, dahil na-attract siya dun sa ilaw ng apoy, masusunod po siya. Kaya, mga kapatid, takbo palayo dyan sa mga panunukso ng sanlibutan. Takbo palayo dyan sa mga panunukso ng dyablo. Naalala nyo si Joseph sa Genesis chapter, I think, 50 pataas, nung siya pinukso ni Potiphar, yung asawa ni Pharaoh, si Potiphar, siya yung pinakamaganda sa buong Egypt sa mga panahon yun. Maganda pa siya sa mga magagandang artista na meron tayo sa Pilipinas. At ang ginawa parang may lumilipad na lang mo. Dali lang po, katapos na. At ang ginawa ni Potiphar, tinutokso niya si Joseph. Ang sabi niya, "Joseph, halika rito." Ang hindi sinabi ni Joseph, "Hindi mo po kaya, matibay ako." Hindi, mga kapatid. Kahit na si Joseph ay napaka-spiritual, anong ginawa ni Joseph? Ang ginawa ni Potiphar, ginran niya. Hinawakan niya si Joseph,
ang ginawa ni Joseph, hinubad niya yung gamit niya at siya tumakbo palabas. Hindi yung nandiyan yung tukso, sasabihin mo, Lord, tulungan niyo po ako, Lord. Ipikit niyo po yung mata ko, Panginoon. Hindi ganon. Tapos, pag hindi na kaya, Lord, hindi na kaya, ikaw na lang pumipit. Hindi po ganon, mga kapatid. Takbo! Amen? Yan ang mensahe na sinasabi ko, abstain! Takbo! Palayo. Okay? Umiwas. Bakit? Yung anyo ng kasamaan, dapat po nating kamuhian. Dahil yan ay pinamumuhian ng Diyos. Bakit? Ang panawagan kasi natin ay kamalalan. Verse 23, ang sabi niya, and the very God of peace sanctify you fully. Ang Diyos ng kapayapaan, pabanalin kayo ng buong buo. Ang ibig sabihin niya, from our spirit, soul, and body, be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Nais ng Diyos na pabanalin tayo, hindi lang sa espiritu, hindi lang sa kaluluwa, kundi maging itong aking katawan, itong katawan na ito na talagang napaka-prone sa kasalanan. Itong katawan na ito na talagang ang gusto nito, kasalanan. Nais ng Diyos na pabanalin tayo, spirit, soul, and body. Ang pakikipagbaga po natin ay hindi po physical, ito ay spiritual. Okay? Yan po ibinanggit sa Ephesians, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Kaya mga kapatid, ang tanging hakbang na pwede po natin gawin ay sumunod at magtapat sa Diyos. Our battle is spiritual. Hindi po hindi tayo pwede maging spiritual sa spirito, spiritual sa kaluluwa, pero karnal naman tayo sa panlabas. Hindi po. When a person is spiritual, eventually their minds and their bodies will submit to spiritual things. Amen? Verses 25 and 26 sa ating teksto. Anong sabi niya? Malapit na tayo matapos. Brethren, pray for us. Ang pinakadakilang apostol na kakailangan ng panalangin. Kaya mga kapatid, mamaya pag nakauwi na tayo, patuloy tayo magdalangina sa isa't isa. Amen? I will pray for you mga kapatid, and let's pray for each and every one. Verse 26. Faithful is he. Greet all the brethren with unholy kiss. Ayan, kaya tayo laging nagbabatikan, laging nagsasabi ng kumusta, kaya kahit yung awit natin, kumusta ka, ikaw ba'y masaya, ako'y nasasabi na muling makita ka. Why? Because the Bible encourages us to greet one another. Yung holy kiss dito, Pastor, bakit di natin ginagawa? O sige, gawin natin mamaya. Hindi po mga kapatid. Kaya hindi natin ito ginagawa kasi sa kultura nila to, hindi naman sa kultura natin. Okay? Sa kultura nila, yung holy kiss, beso-beso. Yung gano'n. No? Pero, hindi na basta gano'n, cheek to cheek, may kasama siyang gano'n. Okay? Tapos yung iba, mayroon pa sa ilong. Gano'n. May tunog. So, pero, since hindi natin yung kultura natin ay nagkakamay lang at nagbabatian lang, ganun yung kultura natin. So, we need to stick sa kultura natin. Unless na mag-convert ka sa Jewish, pwede mong gawin yun, ano? But yung sinasabi niya, greet one another greet all the brethren with holy kiss. Verse 27, I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the brethren. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Ayan. Yung utos ni Paul na basahin ang aklat ng Thessalonians sa lahat ng mga iglesia, sa lahat ng mga nanampalataya, doon sa panahon niya, hanggang ngayon, sa panahon natin, nangyayari pa rin. Salamat sa Panginoon at pin-reserve niya yung kanyang mga salita. At ngayon, mga kapatid, ay
na nagiging kapaki-pakinabang po sa ating buhay. Mga kapatid, God is at work in our lives faithfully. God is at work in the lives of His people. God is at work in the lives of the people whom He saved, in the lives of people whom He is saving, and in the lives of people whom He will save. Why? Kasi tayo po'y niligtas mula sa kapansahan ng kasalanan at tayo'y inililigtas mula sa kapangyarihan ng kasalanan at sa pagbabalik ng Panginoon, tayo po'y iniligtas mula sa presensya ng kasalanan. And so God saved us, but God is still saving us through sanctification. And God will save us when He returns again. Question is, bakit ang kasalanan hanggang ngayon nagdodominate pa rin sa buhay ng iba? Bakit ang kasalanan hanggang ngayon nag-ahari pa rin sa buhay ng iba? Nasaan ang katagumpayan ng katapatan ng Diyos? Bakit nandyan pa rin ang maraming pagre-rebelde at pagsuway? Nasaan ang pagsunod sa Diyos? Mga kapatid, ang pagsunod hindi libre. May kaakibat siyang kapalit. Maraming kapalit ang pagsunod. At minsan ang kapalit nito ay isang kaibigan, ang kapalit nito isang mahal sa buhay na kailangan mong talikuran para makasunod sa Diyos. Ang pagsunod hindi libre. Mahal ang pagsunod sa harap ng Diyos. Pero laging worth it ang pagsunod sa Diyos. Amen? Obedience is not when we are just convenient or comfortable. Hindi lang tayo sumusunod pag okay tayo. Okay ako ngayon, susunod ako. Convenient ako ngayon, susunod ako. Thank you. Kundi susunod tayo kahit sa mga panahong hindi tayo convenient. Amen? Susunod tayo sa mga Panginoon.